Naku po mga kababayan! Inday VP Sara Duterte, new acting president na nga ba? Naku po! Naku po mga kababayan, isang malaking sampal to kay Kong Luis Trua. Naku, totoo na nga ba to mga kababayan? Dahil sa isyu na lumalabas na ang ating Pangulo ay hindi na nagpapakita di umano. At balibalita pa mga kababayan sa online or social media na yung ating Pangulo ay nasa St. Luke's. Naku po mga kababayan, no? At agad namang nagpakita yung ating Pangulo mga kababayan, di ba? Kahapon. Pero pansin ng sambayanang Pilipino ay old video raw po yun mga kababayan. At yung iba ay edited. Naku. Kaya itong si VP Sara ay pinapanawagan na ng sambayanang Pilipino na magiging new acting president na po mga kababayan. Naku po, ito ang ating alamin. Pero bago pa yan, ay eto, pansinin muna natin ang ating susunod na presidente kung gaano kasimple mga kababayan. Eto, panoorin natin si Boss Jojo de Guzman sa kanyang komento dito mga kababayan. Taga ang legit araw ng kagitingan, VP Sara sa Davao City. Yes. At makita nyo, siya rin ang naglalagay ng mga mikropono sa kanyang katawan. Walang kaarte-arte. Makikita ninyo, wala rin payong. Hindi niya, "Oy, payong ko!" Hindi ganun. Makikita nyo rin na sa gitna ng araw, hindi mo makikita yung mata niya na, alam mo yung facial reaction ng init na init, yung maarte. Alam ko yan, Boss Jo, kung sinong maarte na gumaganyan ha. Alam nyo din mga kababayan, eto ipapakita ko sa inyo mga kababayan, no? Ganitong ganito, oh. Eto ba yun, Boss Jo, yung sinasabi mo? Oh, tingnan natin mga kababayan ha, kung gaano kaarte yung ating mahal na First Lady Liza Marcos mga kababayan. Tingnan natin na kung gaano kaarte. Wala talaga. This is a sign talaga na high, bangag na bangag. Yung ganyang mata, yan ay sinyalis ng isang kakahit-hit lang. Yung bang, yung sobrang dilat ng mata, ibig sabihin, iba yung tingin yan eh. Baka nga ang tingin sa'yo niyan ni halimaw eh. Kaya yung Pambira talaga itong si Boss Jo mga kababayan, no? Kaya idol na idol natin to. Oh, tingnan nyo naman mga kababayan, di ba, kung gaano kaarte. Di ba? Nasa malamig pa yan na room mga kababayan, ha? Di kagaya kay BP Sara na nasa labas. Di ba? At kita nyo ba yung kaartihan ni BP Inday doon, kabayan? Samantalang ito si Madam mga kababayan, no? New York na New York talaga yung datingan mga kababayan, no? Di ba mga kababayan? Ito yung klaseng VIP talaga mga kababayan, no? Yung, di ba, yung pag di mo na nabigyan ka agad ng payong, ay naku po. Talagang sisipain ganito mga kababayan at titirikan ka pa ng mata. Di po ba? Pambira, no? Pambira mga kababayan, di po ba? Oh, balik na tayo kay future President VP Inday Sara Duterte mga kababayan. Okay. ayan no, normal lang sa kanya. Another observation sa kanya, Tama ka dyan, Boss Jo. very cordial siya sa mga media, friendly na hindi kailangan yung tipong kailangang i-filter yung mga Correct. tanong. And Correct. makikita nyo dito, no, after ng kasagutan niya, ang susunod dyan another question by the media. Di ba? Makita ninyo kung gaano ka-sharp itong si VP Sara. Hindi lang Correct. siya intelihente pero very sharp siya in a way na kahit hindi siya nakatingin sa'yo or ano man ang ginagawa niya, kumbaga multitasking siya eh. Kasi dito habang tinatanong siya, napapalingon siya, may tinitignan siya, ayan. Ayan, habang tinatanong siya, lumingon siya doon, lumilingon, may tinitignan. Ayan, lumilingon, may tinitignan. Pero nasagot niya pa rin yung tanong. Ibig sabihin, kahit nakalingon siya doon, nasa isip pa rin niya yung mga tanong. Wait muna, Boss Jo, ah.
Mga kababayan, no? Ito yung kinakantsawan ni Attorney Jesus Palsis, mga kababayan. Si VP Inday Sara Duterte na sure raw po kung magsalita ay, di ba? Napakahinhin raw po, mga kababayan. Di ba? Hindi niya alam yung sinasalitaan ni VP Inday ay, di ba, mga kababayan, kindergarten ata yun or, di ba, elementary. Di ba? Naalala niyo yun, mga kababayan, na itong si Palsis ay tila ba'y kinantsawan itong si VP Inday, mga kababayan, na the way siya magsalita. Di ba? Grabe, mga kababayan, no? Kaya ito, kahit anong gawin nila, mga kababayan, ay, nako, wala. No effect kay VP Sara. Kasi yung datingan ni VP Sara, mga kababayan, the way she handle the media and tayong mga Pilipino ay sobrang na-appreciate natin, mga kababayan. Ganun ka-sharp itong si VP Sara. At sharp na sharp, In syempre. short, very observant siya eh. Ino-observe niya yung kanyang paligid, tinitignan niya, no? Ayan, tumingin siya, pero yung tanong, nasagot niya pa rin. Ibig sabihin, multitasking talaga siya. WR Numero Survey, you are leading for the Presidential Days 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Doon sa 2028 elections, may ano ka na ba, initialist sa 12 senator slate mo or possible mas marami pa sa 12? Marami pa yan, syempre. Wala pa akong senators, pero mga wala. nagpapayan na interesado sila. At dito sa puntong ito, tinanong siya tungkol doon sa health ni Marcos Jr. Very Ito, sharp ito. din ang kanyang sagot. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM Ito. na medyo ano na daw, malugha na daw. Ano yung comment mo dito, VP? Sa puntong ito, inaantay talaga niya na matapos ang katanungan. Hindi siya nagmamadali kagaya ni BBM. So dito, wala nang tanong sa kanya, tatango na lang siya and then tatakbo siya. Very mindful din sa mga oras eh, na ayaw niya nagpapaantay. Thank you, VP! Iba, mga kababayan, talaga yung ating future president, mga kababayan, no? At baka ngayong taon ay magiging presidente na to, mga kababayan. Di po ba? Sabi nga ni VP Inday, BBM, good luck. Di po ba, mga kababayan? Ganyan yung ating future president, mga kababayan. Di ba? Di ba, mga kababayan? Ikaw, kabayan, anong masasabi mo? Ikomento mo nga sa baba, kabayan. Para naman makita ng mga loyalistang puro sat-sat, mga kababayan, kay VP Inday. Di ba? Nasabi nila na grabe na raw yung suporta sa Mindanao at saka Visayas, mga kababayan, sa kanilang manok. Di ba? Kasi raw po, di ba, sabi ni Lovely na yung Mindanao, mga kababayan, yung mga Duterte supporters ay tila ba'y umaayaw na, mga kababayan. Di ba? Hindi na raw naging solid Duterte supporters, mga kababayan. Di ba? Sabi yan ni Lovely Granada, mga kababayan. Di ba? Kita nyo kung gaano sila, mga kababayan, mind blown nila yung mga taga-suporta ng Duterte. Pero wala, no effect, mga kababayan. Wala eh, kita nyo naman sa ating future president, mga kababayan, no? Di ba? Papaliktad pa ba tayo, kabayan? Di ba? Alam na natin kung itong si VP Inday talaga yung magiging pangulo na natin. Ay naku po, goodbye aray, mga buhaya. Di ba po, mga kababayan, talagang goodbye. At eto na nga po, mga kababayan, VP Inday Sara Duterte magiging new acting president na nga po ba? Eto, ating alamin, kabayan. Duterte bilang acting president. Kasi sa akin, ako naniniwala na sa tingin ko, dapat nang pumalit ni VP Sara Duterte bilang acting president, di ba? Siyempre, ako din, mga kababayan. Ikaw, kabayan, naniniwala ka ba na dapat na nga po bang magiging presidente si VP Inday ngayon? Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan.
Bakit? Kasi nga, hindi na nagpapakita ang Pangulo in public. Wala nang live. Wala nang public appearance. Wala na. Buti pa si VP Sara Duterte may live appearance. So, ito nga, pinagkaguluhan pa siya. Acting president na yan. Dapat maging acting president na yan. Kasi tiwala ng taong bayan nasa kanya eh. Oo. Ipapakita ko sa inyo na tiwala ng taong bayan na kay VP Sara Duterte na. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Ingatan si Sara, anytime maaring magbago ang takbo ng kapangyarihan. Matapos ang usap-usapan at kumakalat ngayon sa lahat ng social media platforms at maging sa mainstream media ang di umano'y totoong kalagayan ng kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. Vice President Sara Duterte pinaghahanda na at posible na di umanong manumpa anumang oras bilang bagong Pangulo ng Pilipinas kapalit ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Bakit kinakailangang higpitan ang seguridad ng Vice Presidente? Hindi ito simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang hakbang na nakaangkla sa posibleng banta at sa bigat ng responsibilidad na maaring bumagsak sa balikat ni Sara anumang oras. Sa mata ng maraming taga-subaybay, ang ganitong pahayag ay hindi lamang paalala, kundi tila indikasyon na may mga pwersang gumagalaw sa likod ng eksena, mga galaw na hindi lantad, ngunit may kakayahang baguhin ang direksyon ng pamahalaan sa isang iglap. Habang nananatiling tikom ang iba pang kampo sa isyong ito, patuloy namang umiigting ang usapin sa social media kung ano nga ba ang tunay na kalagayan sa loob ng administrasyon. May ilan ang nagsasabing ito ay simpleng opinyon lamang, ngunit may iba ring naniniwala na may mas malalim itong pinaghuhugutan. Sa huli, panawagan ay malinaw. Hindi lamang ito tungkol sa seguridad ng isang opisyal, kundi sa katatagan ng buong bansa at sa gitna ng mga bulong-bulungan at posibilidad. Isang bagay ang hindi maitatanggi kapag ang politika ay biglaang kumilos. Ang epekto nito ay ramdam ng bawat Pilipino. Ito, papakita ko sa inyo yung tiwala ng ating mga kababayan. Nangunan naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey. Eto mga kababayan, no, pakinggan natin si Boss Banat Bay mga kababayan na talagang si VP Inday ay nararapat na nga pong magiging acting president. At syempre, may survey pa mga kababayan, no, na inilabas. Diba? Bago to mga kababayan. At syempre, as usual mga kababayan, nangunguna yung ating VP Inday Sara. Survey ng WR Numero Research. Net 25, ang lakas ng mic nyo ha. Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Hindi natin ang detalye. Bakit nga ba ibubuto natin si VP Sara mga kababayan? Iyan ang tanong nila. Sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin niya ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Wait muna mga kababayan ha. Matatandaan natin mga kababayan, di ba? Di pa lumabas itong survey na to ay sinasabi ng pakawalan nilang si Lovely Granada mga kababayan na hindi na raw solid yung mga taga-suporta ng Duterte sa Mindanao. At may iba pa daw sa Visayas mga kababayan. Diba? Sabi niya yan mga kababayan. Diba? Sa samot-saring interview niya sa mainstream media. Pero ngayon, ano na, Miss Lovely? Di
Di ba mga kababayan? Wala na raw mga taga-suporta itong Duterte kaya eto. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential vote sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan. Bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Ayan, pakinggan natin. Bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging pala Mga kinakatakutan para daw may balik. Kasi totoo nga naman, wala na kinakatakutan ngayon. Ang lupit ngayon. Hindi talaga alam mo ang mga kriminal, iba mag-isip. Totoo, hindi ako nagbibiro. Ang mga kriminal, gago talaga yan. Mga demonyo yan. So kailangan yung Pangulo, matikas, hindi parang hindi pwedeng ganun. kanya ay katulad din ng kanyang tatay. Kasi yung seguridad ng mga tambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Mga Duterte din ako nung panahon ni Duterte. Possible may vote. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang napakatan din yung mga alam nyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra laban sa droga medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Bago madami yung mga krimen. Di ba mga kababayan? In short, yung sambayanang Pilipino ngayon mga kababayan ay uhaw na uhaw sa isang pamamahala ng isang Duterte kabayan. Natatawa na lang tayo mga kababayan, di ba? Dahil sabi nila, Auntie Claire, nila Joan Beck ni Mulya mga kababayan, bumababa raw yung krimen mga kababayan. Di po ba kababayan? Bumababa raw po yung krimen. At yung bago nilang ipinapatupad na batas mga kababayan na tila may bawal na mag-inuman sa labas, yung hindi magdamit sa labas mga kababayan, ay naku po, dadakpin ka. Curfew, ay naku po, ilang years na. Ginawa na yan sa Davao mga kababayan. Implemented na yan sa Davao. Di po ba? At balik tayo kay Tatay Digong sa pamamahala ng Duterte mga kababayan. Halos parehas mga kababayan kung sino man yung tatanungin mo. Pare-parehas lang yung sagot. Na ang nangyari ngayon ay naku po, wala nang takot yung mga kriminal na gumawa ng masama mga kababayan. Diba? Kamakailan lang mga kababayan, diba? Ang daming tinutukan ng patalim mga kababayan para lang makuha. Snatch dito, snatch doon kabayan. Diba? At syempre, yung mga anak na grabe mga kababayan, lulong na ngayon sa droga. Diba? May nag-viral pa nga mga kababayan sa Facebook na yung kanyang ina ay naku po, harapang sinaksak mga kababayan. Dahil sa kanyang adik na anak. Diba? So sino? So sino ang magpapahinto ng mga yan mga kababayan? Yung Pangulo ba nating ito na puro lang pa party-party mga kababayan? Di ba? Real talk lang mga kababayan. Oh, si Kuya tinanong, di ba? Anong sagot? Dapat ibalik yung klaseng pamamahala ng isang Duterte. Sino pang tatanungin nyo dyan ay ganyan din ang isasagot mga kababayan. Panigurado yan. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Makailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa... Nakita ninyo yung survey, di ba? Ang lupit Yes po. Hindi, sabi ko nga
Doble. Ito. Dali andali lang I-screenshot natin. Kasi doble ayan Meron bang survey din si Madam Risa dyan, Boss Banat Mari? Kasali ba siya dyan? At pang ilan? Di ba po mga kababayan? Para naman kahit papano mga kababayan ay makita natin kung anong resulta ng pinagagawa ni Madam Risa Hontiveros mga kababayan. Di ba? Yung nakaraan mga kababayan, grabe yung paputo-ups niya. Yung nangisda mga kababayan. Di ba? Wait. Sige po. Wait. Anong nangyari dyan, boss? Labo naman ito. Lakas ng ng net. Ito, totoo. Ayan. Chill lang, boss. Chill lang. Grabe. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako magtataka talagang pipilitin nila yung impeachment Yeah. Ayan, no? Ito. Ito. Si nandyan VP pala sa Sara isang- Duterte o sabihin i-round up na natin sa 36 kasi 35.9. 36. Ano kalahati ng 36? 'Di ba? 17.5. 17 niya. 17 or 18? Hindi. 17.5. O sa ikalahati na natin, gawin natin 35. O tama, 17.5 more or less 17.5. O yun. O si Rapi Tulfo, halos kalahati lang ang tinamaan Higit kumulang kalahati lang ang tinamaan niya. O si Robredo, 15%. O, wala. Alam mo, Robredo, nakakasira sa'yo. Yung mga katulad ni Palsis. Kung Yan. Tama yan, Boss Banat Bay. Di ba, sinabi natin yan kanina mga kababayan. Na si Palsis, ay di ba, grabe yon makapagpanira din kay BP Inday mga kababayan. Tauhan pala ni Madam Lene yun, kabayan, no? At syempre kay Risa, na andyan pala sa survey mga kababayan na may 0.7%. Kung baga katiting lang mga kababayan sa percentage ni BP Sara. Naku po. kung kaibigan mo yung si Paltis, kausapin mo. Sabi mo sa kanya, manahimik ka na lang. Aside from ang pangit mo. Ganun ba? Pangit ka rin naman. Oo nga, alam ko naman. Hindi, I mean kasi, yung kasi sobra Hindi naman ako mapalait sa itsura kasi alam ko naman yung kalalagayan ng level ng utak ng mukha ko. Pero yung mga katulad niya, yun yung talagang amoy mabantot Alam mo yun? Kayo naman mga kababayan. Huwag kayong ganun. Wala naman niya sa mukha, wala rin niya sa amoy. Correct. Nasa ano yan, nasa utak yan. Yun na nga, wala na nga utak Wala na nga itsura, wala pang utak, di ba? Hindi, kaya ako sa'yo kausapin mo, Leni Robredo, sila Palsis. Si Palsis, sino pa yung isa? Llamas. Si Llamas. Ang gulo ng ngipin. Yung hindi nag-usap-usap yung ngipin, kaya kung saan-saan ang tubo. Kalimutan ko na yung inalis na yun tuloy natin tong balita na to. Tuloy. Okay. Ay nilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 Hindi nyo napansin, halos lahat ng mga kaalyado, mga Duterte, yun ang nangunguna. Ganyan ang sinusuka ng taong bayan, ang mga Marcos. Tama. Vice President, ang mga umaangat din, walang iba kung hindi Duterte, si Bongo, si Robin, si Marcoleta. ang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Putang ina.
Tingnan mo, oh. Oh. Ontiveros, 4.7. Baka pag 0.7. tumakbo kong presidente, magkaroon ako ng 1% eh. Oo, tama. Biro lang ha. Tingnan mo, wala siyang naloloko dun sa ang mga parang sorry hindi naman to sa pagdi-disrespect Tama. Pero tama, parang kababayan. ginagaya niya si Mama Mary. Sa pagsasalita, yung style niya. Yun yan sa mga podcast ni Madam Risa, mga kababayan, no? Diba, lately, mga kababayan, sari-saring podcast yung kanyang dinadaluhan, no? At yung kanyang the spoken style ni Madam Risa, mga kababayan, na tila ba'y Diyosang Diyosa, mga kababayan, no? Talagang virgin na virgin. Hindi po ba? Hindi, alam naman natin, di ba, yun ang perception ng mga tao na ganun magsalita si Mama Mary na parang banal. So, ginagaya niya. Parang, ang tutulong sa inyo para sa pag-unlad ng ganyan pa. Kala niya may nauutos eh. Sino kaya yung 0.7 na yan? Ha? Sino yung point? Sila ano yan, Busby? Sila Palsis at Liamas. Panigurado yan, mga kababayan. 7 na yan. Anak ng wewe kayo ha. Mga baliw kayo ha. Nakakaya kayo. Mantakin nyo, ang dami ninyo ha. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidential balls na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa. At eto pa po, mga kababayan, pakinggan natin ang magaling na abogado ni VP Inday Sara Duterte na si Attorney Panelo Jr. na may buwelta sa mga kongresista, mga kababayan. Na anya, hindi magpapaapi si VP Inday Sara Duterte. Naku, eto, pakinggan natin, kabayan. Linawin ko muna, kasama ho ba kayo doon sa mga legal counsel ni VP Sara Duterte doon sa petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay nga ng impeachment laban sa kanya? Hindi po. Hindi po tayo kasama doon. Hindi po tayo kasama sa impeachment defense team. Currently, ang trabaho natin para kay VP Sara ay itong complaint lamang versus Ramil Madriaga. Yeah. Attorney, komento ho ninyo, reaction ho ninyo, gaano ho ba kalakas itong naging argumento ng petisyon ni VP Sara Duterte, itong latest po, dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga dito sa impeachment laban sa kanya, nais na ipatigil itong impeachment proceedings or itong pagdinig ng Kamara kaugnay nga sa impeachment complaints laban sa kanya? Actually, hindi ko pa nababasa yung buong petisyon, pero base lang sa observation ko doon sa Justice Committee hearings na napapanood natin, tingin ko malakas kasi yung ginagawa ngayon ng Justice Committee, naghahanap sila ng ebidensya. Ngayon pa lang, dito sa hearing stage ng Justice Committee. So nangangahulugan na yung mga complaint, walang laman na ebidensya. So hindi dapat gano'n kasi yung proseso eh. Dapat nauuna yung ebidensya bago nila susuriin kung kompleto ba ito or sapat na ba ito para matransmit sa Senate. Opo. Attorney, anong status na ho ba tayo sa impeachment process ngayon dyan po sa House of Representatives? So nasa Justice Committee siya ngayon. Na-describe na nga ito ni Congresswoman Luistro as a mini trial na itinatanggi naman ngayon ng mga kasamahan niya. Pero ang malinaw is kung ikukumpara to sa normal na kaso,
parang itong preliminary investigation stage. So dito sa preliminary investigation stage, dapat sinusuri ng prosecutor or ng fiscal or in this case yung Committee on Justice kung may sapat nga na ebidensya at sapat ba yung mga aligasyon para makahanap ng probable cause. Ang ibig sabihin ng probable cause, meron nga bang mga krimen na commit at ang taong responsable ay yung isinasakdal or yung irinereklamo kung merong sapat na ebidensya. So, kung yun ang susundin natin, dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Hindi ito pwedeng fishing expedition na ngayon sila magsasampina kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint para hanapan ng ebidensya yung mga alegasyon. Hindi ganon. Hindi tamang due process yon. Inaabuso nila yung proseso. Kaya, tingin ko, malakas yung petisyon sa Supreme Court. Baga malinaw, attorney, na dapat bago nila ito dininig, lahat ng mga ebidensya ay naisama na doon sa mga dokumentong inihain dyan sa House of Representatives bago sila maghanap ngayon. Dapat dinirekta na nga dapat yan sa Senado kung gustuin talaga nilang ilusot itong impeachment trial ni Vice President Sara. In fact, sabi nga nila, tingin nila sapat na yung numero nila para mapagbotohan to at i-transmit sa Senado. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, number one, pre-judge ito. So kitang-kita mo na agad na labag ito sa due process. Pangalawa, ginagamit nila itong hearings para siraan si VP Sara at para mag-fishing expedition nga, maghanap ng ebidensya para tapatan yung mga alegasyon. Tapos, yun nga, inaabuso nila yung proseso. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. So hindi mo rin masasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Kasalanan nyo yan eh. Kung inayos nyo yung proseso, di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero sana mga kababayan nakikinig dito sina Madam Laila de Lima at yung isang kongresista na nga ngiwi, mga kababayan. Diba? Na may pakantsaw pa kay VP Sara, mga kababayan, na eka nga nila ay nagpapababy itong si VP Sara sa Supreme Court. Sabi nga nila, hindi na Supreme Court o mga kababayan, Sara Court na nga raw po. Ang bihira, mga kababayan, Diba? Nagsabayang umiyak yung dalawa, mga kababayan. Sana, mga kababayan, narinig nila itong si Attorney Paulo, mga kababayan, para matauhan naman sila. Buso niyo yung proseso, iniyurakan niyo yung mga karapatan ni VP Sara. Tama. So alangan namang magpaapian. Di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee kung bakit merong petisyon sa Supreme Court. Kasalanan pala nila, mga kababayan. Real talk sila, no? Mapihira, mga kababayan. Tapos ngayon sila pa yung may ganang magkantsaw-kantsaw kay VP Sara, which is kasalanan naman pala nila, kabayan. Actually, sa katunayan, attorney, nabanggit mo na yung 2 punto na sinasabi po sa petisyon ni Vice Presidente, yung sabi mo mini trial, fishing expedition, yan po yung kini-question niya. Yung kulang sa ultimate facts, yung walang sapat na batayan o ebidensya, puro alegasyon lamang, yan po. At ilan po dito sa mga punto pa ng kanyang petisyon, yung paglabag sa 1-year bar rule. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente nga na 2 sa 4 na impeachment complaints ang lumabag sa konstitusyonal
na panuntunan na nagbabawal sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment proceeding laban po sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Ano pong tingin ninyo? Hindi ako masyadong familiar dyan sa argument na yan ng grupo ni VP Sara. Pero sa akin, ang mahalaga dito, yun nga, itong mga complainants, pati itong mga nagsusulong ng impeachment, binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Kung ako ay kasapi nila, ang gagawin ko is lahat ng itong mga ebidensya na pinapasampina nila ngayon, sinama ko na dun sa complaint. Tapos, ihahain ko sa House Justice Committee para itong House Justice Committee, wala na siyang kailangan gawin, kundi suriin. Para hindi maging questionable itong proseso. Pero anong ginawa nila? 'Di ba? Minadali na naman nila yung pag-file ng impeachment complaint. Hindi nila linagyan ng sapat na ebidensya. Tapos ngayon, napahanap nila sa House Justice Committee yung ebidensyang dapat nakalakip dun sa mga complaint. So anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig sabihin nito, hindi nila kayang patunayan yung mga alegasyon nila nang hindi inaabuso yung proseso. Yun ang pinaka-importante dito. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento, para makakuha ng siguro simpatya ng ibang tao na maniwala na itong si VP Sara masamang tao, corrupt, para pahinain siya sa 2028 at tuluyang ma-disqualify for 2028. Yun ang mahalaga dito. Politika lang ang hinahabol nila dito, hindi pananagutan. Speaking of proseso, attorney, isa din po doon sa maling proseso, yung sa referral, kung na-obserbahan po ninyo, na-monitor po ninyo, kini-question kasi doon sa petition din, yung naging referral ng mga reklamo sa House Committee on Justice. Ayon nga sa kanya, ang opisina lamang ng Speaker ang nag-refer nito at hindi ang buong kapulungan bilang isang body na labag umano sa tamang proseso. Ano bang tama ho ba yung legal na perspektibo po nito? Hindi ko po din familiar dyan sa argumentong yan. Nakita ko pero hindi ko alam yung facts. Ang gusto ko lang sabihin tungkol dito is nakita ko kasi si Congressman Terry Redon na naglabas ng statement na ang pinaka-komento niya dito sa petition ay panlilin lang daw ito ng Korte Suprema at ng publiko. Ang gusto ko lang isagot dito is number one, pag sinabi mong panlinil lang ng Supreme Court, ang sinasabi mo is kayang linlangin ng Supreme Court. Hindi kayang linlangin ng Supreme Court. Mga justice yan, matagal na sa hudikatura, mga dating abogado or mga abogado na matagal na. So hindi tamang sabihin na panlilin lang ito ng Supreme Court dahil ang Supreme Court makikita kung nagsisinungaling ka man or hindi ka nagsasabi ng totoo, madali niyang makikita ito. So pag sinabi mong linilin lang mo yung Supreme Court, mababa ang tingin niya sa Korte Suprema, di ba? Number two, yung panlilin lang ng publiko, actually si Terry Redon ang naglabas ng petisyon. Kung makikita nyo, hindi nagpa-media ang kampo ni VP Sara nung final nila yung petisyon. Nung nakausap ko si Attorney Poa, mukhang last week pa na-file itong petition for April 1 certiorari and prohibition, pero hindi sila naglabas ng announcement or nagpa-cover sa media tungkol sa petisyon, kundi si Terry Redon mismo ang naglabas ng petisyon. So, paano niya masasabing nanlilin lang sila ng publiko? Ang ginawa lang... Nako. Pambihira talaga itong si Koki Rito, mga babae, no? Pambihira. Diba? Now, we know na. Now you know na din mga kababayan. Diba? Kaya pala, no? Ibang klase talaga tong
nila dito is nag-file sila ng petisyon sa tamang forum sa Supreme Court para questionin yung mga abuso nila sa proseso. At tumanggi po yung Supreme Court na magkomento muna at binigyan ng 10 araw itong ang House of Representatives na magkomento doon sa petisyon ng Vice Presidente. Ano ho ba yung ipinapahiwatig nito, attorney? Normal naman yan sa any petition, papasagutin talaga yung respondent. So dito sa kasong ito, binigyan ng 10 araw yung House of Representatives or specifically yung House Justice Committee para sagutin yung reklamo nila VP Sara. Ang binabandera naman ngayon ng Kongreso ay hindi daw nag-issue ng Temporary Restraining Order or TRO itong Korte Suprema. So binabandera nila ito bilang patunay daw na tama yung ginagawa nila at pwede silang tumuloy. Ang komento ko lang dito, hindi nangangahulugan na hindi nag-issue ng TRO, ibig sabihin legal na yung ginagawa nila. 'Di ba? Maaari na hindi man mag-issue ng TRO ang Korte Suprema pero sa dulo i-void niya lahat ng proceedings. So itong sabi nila na see you on April 14, tuloy ang hearing. Sige, ituloy niyo yan pero hindi nangangahulugan na nasa tama kayo. Kasi at the end of the day, kapag sinuri, ako ang palagay ko is ma-void yung proceedings laban kay VP Sara. Bago ko ipasa kay partner attorney, mas magandang gawin siguro ng Kamara o ng House Committee on Justice, attorney, sa inyo pong tingin, wag mo nang ituloy. Dapat hintayin mo na yung magiging desisyon ng Supreme Court. Possible ba yun? Magandang tanong to, mga kababayan, ha? Yun ang prudent na gawin. In pagka-korte, ang pinag-uusapan ko niya, lower court, tapos may litigant na tumakbo sa Supreme Court or sa higher court, pero walang in-issue na TRO, yung mga lower court, in deference to the Supreme Court or to a higher court, ang ginagawa nila, pinagpapaliban muna yung mga hearing. Kasi baka nga naman, kahit hindi nag-issue agad-agad ng TRO, baka mag-issue in a few days or in the future, binibigyan nila ng deference yung higher court bago sila gumalaw. Pero sa akin, kahit ituloy nila mukhang tutuloy naman talaga nila sa April 14, sa akin maganda din siguro na matuloy. Bakit? Kasi para makita ng Supreme Court yung pang-aabuso nila. Kasi sa April 14 talaga makikita kung ano yung consequence ng hindi pag-action ng Supreme Court. And mahalaga ito kasi dapat tandaan natin na ang Supreme Court justices, impeachable officers din yan. So kapag hindi nila hinarangan ito, nangangahulugan na pwede rin gawin sa kanila ito. Tama. So yung April 14 is an opportunity for the justices to see just how abusive and just how illegal this process is. Tumpak na tumpak at klarong-klaro yung mga sinasabi dito ni Attorney Panelo, mga kababayan, no? Di ba? Talagang manang-mana to sa kanyang tatay, mga kababayan. Ang bihira, ang galing. Nako po. Buti na lang naliwanagan tayo kay Attorney Panelo Jr., mga kababayan. Di ba? Na itong impeachment ni VP Sara ay malaki ang tsansa, mga kababayan, na mabubuoy to lahat ng Korte Suprema. At syempre, yung kanilang pahiring-hiring ngayong April 14, mga kababayan, ay dapat na matuloy. Ayon yan kay Attorney Panelo, mga kababayan, para dun magkaalaman at dun malaman ng Korte Suprema yung mga pinaggagawa nila, kabayan.
Naku po, exciting to mga kababayan, oh. At syempre, mga kababayan, baka may mangyayari na sa ating mahal na Pangulo. Ay naku po, VP Sara, new acting president na, panigurado. Di ba? Oh, ikaw kabayan, payag ka ba? Syempre, kung ako ang tatanungin nyo kabayan, ay naku po, dapat now na, kabayan. Di ba? Di ba, inadmit naman ng palasyo na may sakit talaga itong si Pangulong Bongbong, mga kababayan, di po ba? Pero di lang sila naglabas ng opisyal na statement, di ba, or record sa kanyang health, mga kababayan. Di ba? Kaya di mo talaga masisisi yung taong bayan na maglabas ng kanilang samut-saring speculation, mga kababayan, na tila may stage 4 na yung ating Pangulo, di ba? Na pinipilit na lang po raw ng Pangulo na lumabas, mga kababayan, kahit may iniinda na. Or yung iba nga, mga kababayan, yung video niya raw ay edited. At yung iba, old video raw po. Oh. Kaya di mo talaga masisisi yung taong bayan yan, kabayan. Diba? Kahit ginugulat pa ng sino ba yun, yung kalbo, mga kababayan, sa PCO, nakakasuhan raw nila yung maglalabas ng health issue sa Pangulo. Pambihira naman, no, kabayan. Diba? Para walang maglalabas ng ganyan, ilabas nyo kung ano ba talaga ang estado ng ating Pangulo. Di po ba, mga kababayan? Para kung malubha na talaga, syempre, papalitan na ni VP Sara, mga kababayan. Diba? Baka naman si Soto yung kanilang gustong ipapalit. Pambira, mga kababayan, no? Diba? Di naman yan pwede, mga sir. Hanggang dito na lang po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo dito sa anong latest. Mabuhay po kayo, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga OFW natin sa ibang bansa sa United States of America. Mabuhay po kayo at sa gitnang silangan ay mag-ingat po kayo, mga kababayan. God bless you po. Saludo.